Chapter 18. Nang pa ang mga kamay ni Xander habang hawak-hawak niya ang resulta ng kanyang check-up. Hindi niya matanggap. Ayaw niyang tanggapin. Kailanman, hindi pa siya nagkakasakit ng malubha sa tanang buhay niya. Ngayon pa ba? Ngayon pa kung kailan malapit na siya kay Helena. Minsan inisip na lang niya na baka pinagbibigyan lang siya ni Lord dahil hindi niya alam kung hanggang kailan siya mananatili. Napabuntong hininga siya. Bumukas ang pinto at natigil ang pagmumuni-muni niya nang iluwanon si Helena. Mabilis niyang itinago sa likuran niya ang resulta ng kanyang check-up. 0, Xander, are you okay? Tanong niya. Napansin niya kasi na tila kanina pa ito sa kwarto at hindi na nalabas matapos nilang mamili. She was worried kaya pinuntahan na niya ito sa kwarto to check on him. Lagi na lang kasing si Xander ang nag-aalala sa kanya. This time, gusto niya namang ibalik ang lahat ng mga nagawa nitong maganda. Namutla ang binata at bahagyang napaatras. Helena, ikaw pala. Bakit? May kailangan ka ba? Baka naman namimiss mo na agad ako. Nagawa pa nitong magbiro, ikaw talaga. Wala, tiningnan ko lang kung okay ka dito. Di ka na kasi nakababa, hanap ka na naman ni Tinsley. Alam mo naman iyon, bored na bored. Walang kalaro dito, Ganun ba sige, tara na sa baba. But Helena isn't convinced. Bakit parang may kakaiba? Xander is really acting strange. Okay ka lang ba talaga? Are you sure there is no problem at all? Xander tried his best to give her a smile. Ano ka ba? Look at me. I am strong. Mukha ba akong may problema? Ha? Pagsisinungaling pa nito sa kanya kiniliti si Helena. She giggled. Oh, mabuti naman kung ganon. Teka, huwag mo nga akong kinikiliti ng ganyan. Saway pa niya, maniwala ka kasi na wala talaga. Kayo talagang mga babae, no? Ang hilig magduda, pilit na pinagpipilitan ng binata na wala. Na malakas siya at matibay. But deep inside, natatakot Siva sa mga posibleng mangyari. He just shrugged off everything that's in his mind. Sure ha, wala kang iisip dyan na kung ano ha. Promise. Napalunok ng kanyang laway si Xander. Promise. Isa na siguro sa pinakamahirap na bagay na ginawa niya ay ang magpanggap na ayos lang siya kahit na hindi. Anybody may look happy and healthy but their soul is already dying. Xander held Helena's waist to keep her closer to him. Dati, pangarap ko lang na maging ganito kalapit sa'yo. Pero tingnan mo naman ngayon, I am finally holding you in my arms. He uttered. Nailang na umiwas ng tingin niya si Helena. Kapag ganito ng mga scenes ay hindi niya na talaga alam kung anong gagawin niya at hindi nga siya nakasagot. Can you promise me one thing, Lena? He asked. Napakunot ng kanyang noo si Helena. Ano ba yun? Can you stay until I let you go? Mas lalo pang nadagdagan ang wrinkles ni Helena sa noo. Ano ba ang pinagsasabi ni Xander? Why is he acting really weird? Bakit? Bakit ganyan ang lumalabas sa bibig mo? Lena, I am 100% aware that you don't love me. So, naisip ko na baka kung isang araw, if I let you go, you would understand why. Isipin mo na lang na sumuko na ako. At sinusuko na kita. Imbes na sumagot ay naestatwa siya ng tuluyan. Naiwan siya doon na nakatulala pilit na pinagtatagpi ang mga sinabi ni Xander as he left her standing at the door. Kinagabihan, hindi na nakapaghapunan pa si Helena. She poured a glass of wine in her wine glass to give herself a chill. Gusto niyang mag-relax muna ngayong gabi. Nakadungaw lang siya sa balkonahe ng kanyang kawato. Malamig ang gabi at nakatanaw siya sa maliwanag na buwan. Sobrang daming nangyari nitong mga nakaraang mga araw, linggo at buwan. Lagi na lang may surpresa. Hindi niya alam kung ano na naman ang babulaga sa kanya sa mga susunod na mga araw. Kung may bagong mangyayari, sana ay maganda naman at yung hindi siya paiiyakin. Sa tingin niya ay dapat lagi na lamang niyang ihahanda ang sarili sa iba't ibang mga posibilidad sa hinaharap. Sinasamantala na ni Helena ang mga araw at gabi na nandito sila. Payapa dito. Hindi siya nakakapagbukas ng social media which made her life more peaceful. Mas mabuti na rin ito nang hindi na niya makita pa ang kung anong mga photos ni Timothy na kasama ang kakambal niya. She is only saving herself to the toxicity na pwede niyang makita. Mula nang umalis sila doon ay ipinangako niya na sa sarili niya na magsisimula na siyang mag-move on dahil kung hindi,
siya lang naman ang mahihirapan ng sobra kapag tumagal, siya pa rin ang kawawa. Sila ng anak niya. Sa kalagitnaan ng pagmumuni-muni niya ay nakaramdam siya ng pagkakapulupot ng mga kamay sa kanyang baywang. Nilinggan niya ito at hindi siya nagkamali. It's Xander, and he is smiling so sweetly at her. Hindi ka naman nagsasabi na inom ka pala. I should have joined you, halos pabulong nitong sambit sa kanyang likuran. Ibinalik ni Helena ang ngiti sa kanya. Ano ka ba, nagpapahinga ka na dapat sa mga oras na ito? Bakit ka pa nandito? Sagot niya habang dahan-daang humarap Xander. Ngayon ay halos 2 inches na lang ang lapit ng mukha nito sa kanya. Wala lang. I just missed you. Pwede mo ba akong sampilan at baka nananaginip lang ako? Natawa si Helena sa kamahinang tinapik ang pisngi nito. Ayan, ayos na. Hindi naman masakit, eh. Try mo nga sa kabila para pantay. Xander, bored ka ba? Matulog ka na nga doon dahil antok lang iyan. Dumungaw si Xander sa balkonahe kung saan nakadungaw kanina si Helena. He saw how beautiful the moon is. I wish this is not a dream. That you are with me, and have Tinsley. Kahit papaano ay buo na ang pangarap ko na magkaroon ng isang pamilya. Tiningnan lang ito ni Helena sa mga mata nito na nakapako pa rin sa buwan. Ang ganda ng buwan ano? Wika niya. Oo, at ang mas ikinaganda pa nito, alam mo kung ano dalawa, tanong ng binata. Ano? Layong katotohanan na alam mong kahit malayo siya, nararamdaman mo siya. Alam mong nandyan siya para bigyan ng liwanag ang madilim na gabi. Ang corny mo na these days. Kakanood mo ng telenovela iyan talaga. Pambabara sa kanya ni Helena. I am not being corny, Lena. Gusto ko lang sabihin sa iyo na, kapag dumating ang araw na sinuko na kita, isipin mo na isa akong buwan. Pwede mo pa ring matano sa malayo. I can still give light to your darkest days. And even though I would be miles apart from you, you will remember me. Matapos mai-rouse ni Xander ang mga sinabi niya ay simple siyang umiwas ng tingin para itago ang pagpatak ng luha sa kanyang pisngi. It's hard to hear himself saying goodbye to her. Paunti-unti lang pero unti-unti rin siyang pinapatay sa sakit. Nalagpasan na niya ang napakaraming pagsubok sa buhay niya, pero ang pagsubok ngayon ang hindi niya inaasahang triple ang magiging sakit. Nalungkot si Helena sa mga sinabi nito pero kinibit balikat niya lang iyon. Sino ba nagsabing lalayo tayo sa isa't isa? Kahit naman isuko mo na ako, we race still friends, right? I can still cling to you. I can still hug you. We can still be together kaya tigil-tigilan mo yung pa-miles apart mo na yan. She is clueless. She has no single idea. All he think about is the literal meaning of what Xander have said. Hindi niya alam kung may iba pa ba itong pinahihiwatig. You are brave and I salute you for that. Nakangiting pinisil-pisil ni Xander ang ilong ni Helena. Ako pa ba? Have one trusted friend. Bakit ako magiging mahina? I love you. He whispered. Hindi nakasagot si Helena at alam na iyon ni Xander. Tanggap na niya iyon. I want to love you. Xander, I really want to. But you can't force your heart. But I can stay. For how long? For as long as you want me to. Paano kung panghabang buhay ang gusto ko? What do you mean? Nauutol na sagot ni Helena. Do you mean, marriage? Habang buhay ako, baliw. Idi ang tagal noon. Siyempre, mabubuhay ka pa ng matagal, nakanguso nitong sagot. Joke lang. Bawi ni Xander. Alam ko naman kung sino ang gusto mong makasama sa habang buhay, eh. Natawa ng hilaw si Helena. Iyong taong hindi ako naaalala ngayon. Nakakainis ang buhay no. Bakit kasi hindi pa rin ako madaladala, eh? Because you love too endlessly. To the point na hindi na healthy. Alam mo, matulog ka na. Tama na iyang kakawain mo. Pampatulog din to no. You want some. Hindi na. Gabi na rin. Alis na ako nang makatulog ka na ng mahimbing. Leon na lamang ang nasabi pa ni Xander. He started to walk out of the room. Xander sandali. Pijal ni Helena. Hinawakan niya ang kamay nito. It feels so cold. Dala na rin siguro ng aircon. May kailangan ka pa ba? Hindi na nagatubili si Helena. Mabilis niyang hinalikan sa noo si Xander. Hindi pa iyon sapat sa lahat ng nagawa nito. Matapos yun ay nakaramdam siya bigla ng hiya sa sarili niya.
Did you just hindi makapaniwalang wika ni Xander? Pero hindi pa man niya natatapos ang sasabihin niya nang pinagtutulak na siya palabas ni Helena. Good night na, labas na labas. Dali, anito habang pilit na pinagtutulakan si Xander palabas. Pulang-pula ang pisngi niya sa kahihiyan. Ewan niya ba kung anong sumapi sa kanya at ginawa niya iyon. She is just so grateful to have Xander. At kulang pa ang halik na iyon sa pisngi. Abot langit ang mga ngiti ni Xander nang ibagsak niya ang katawan niya sa kanyang malambot na kama. Para siyang lumulutang sa ere sa saya. Parang lumilipad siya sa alapaap ng nakangiti. Did she just kiss me? Aniya sa kanyang isipan habang inaalala ang mukha ni Helena sa kanyang isipan. Ito na yata ang isa sa pinakamasayang araw sa buhay niya. Team, is everything set? Tanong ni Helen sa binata over the phone. Nag-eempake kasi sila ngayon dahil plano niyang magbakasyon kasama si Timothy sa karatig na probinsya. Gusto rin kasi niya maranasan ang buhay sa countryside. Iyong simple lang na silang dalawa ay Timothy. She missed him so much so she want to take this chance to spend her days with Tim. Lalo pa at nagbabalak na silang magpakasal. Yes, hon. I am waiting for you outside our house. Thanks for deciding to pick me up this time. Napahagik-hak si Helen. Ano ka ba? Malit na bagay lang iyan, hon. Saka, I can't let you drive. Baka ma-accident ka na naman, eh. Nariyan ang mommy niya at tila hindi sang-ayon sa balak gawin ni Helen. She is really worried thinking na kagagaling lang ni Tim at mukhang hindi pa magandang ideya na dalhin niya ito sa kung saan dahil nasa recovery stage pa ito. Anak, itutuloy niyo pa rin pala ang pag-alis. Sigurado ka ba dyan? Nag-aalala lang kasi ako kay Timothy. Alam mo naman na kagagaling niya lang diba? Timothy, alam mo naman na kagagaling niya lang diba? Mom, kagagaling niya lang but he is already recovering. Hayaan niyo na lang kaya kami, matanda na kami. We already know what to do. Pagsusuplay din ito. Pero kasi mom, ano ba? Tandang padamdam panipik, nasigaw nitong sagot. Naitikom na lamang ng mommy niya ang boses nito. She almost forgot na iba na nga palang Helen ang kaharap niya ngayon. Hindi na ang dating Helen na pinalaki at inaruga Ayla. Lahat dito ay nagbago na. Iritadong sinagot ni Helen ang kanyang cellphone nang muli itong magring. This time, hindi ito galing kay Tim but from an unregistered number. Habang nakakunot ang noo ay sinagot niya ito. Hello? Sino ba to? Hello? Helen, dear. The voice seems familiar to her. Kung hindi siya nagkakamali, it's Elaine. Ano na naman ba ang kailangan nito sa kanya at ang aga-aga nitong mambulabog? My gosh, wala akong oras para makipag-usap sa iyo so shut up. Akmang papatayin na sana niya agad ang tawag pero nagsalita pa ulit si Elaine na siyang nakapagpatigil sa kanya. Isa, Helena is here. Nasa Laguna sila. Kasama niya si Xander. Just in case you want to know. Napataas ng kilay niya si Helen. Tila biglang may umilo na bumbilya sa isip niya. Maybe it's the sign to switch destination. Really uho. Okay, and why did you call for that damn thing? You think I will thank you? Ngumisi si Elaine sa kabilang linya. Hindi naman sa ganun, I just thought you might be interested. And you think makukuha mo ang loob ko? Gusto mo bang magtulungan tayong dalawa? Sarkastiko nitong sagot. Why not? That's a good idea. Tila nababaliw na natawa si Helen. Ang assuming mo naman to think na makikipagtulungan ako sa iyo. Hindi ako tanga. No thanks. Kaya kong gawin lahat ng gusto ko ng mag-isa. And no one can stop me kahit na si Helena pa. Sladya niyang ay parinig iyon sa mommy niya. Wala naman kasi siyang pakialam kung marinig man ito. Sino ba iyon? Nag-aalalang tanong ng mommy niya. Mom, hindi mo iyon kilala. Pwede ba? Kitang-kita ko sa mga mata mo ang pag-aalala mo kay Helena. Stop acting as if she's your only one daughter. Masyado kang paalata, Umirap pa siya sa mommy niya sa kasinarado na ang malita na kanina pa man naghihintay sa kanya. Magaan at maganda ang pakiramdam ni Helena nang gumising siya. Nakangiti pa siya habang nagtutupi ng mga kumot na ginamit nila ni Tinsley. Wala na ang bata sa tabi niya as she woke up siguro, na kay Xander na naman iyon at nambulabog na naman agad sa kwarto nito habang natutulog. Sa kanyang kuryosidad, matapos niyang magligpit ng higaan ay nagpasya siyang sumilip sa kwarto ni Xander.
Nasanay na siya ang nagliligpit ng higaan niya. Hindi porke may pera ay iaasa na lang niya ang lahat sa katulong. That does not work for her. Naniniwala siya na kailangan din ng disiplina sa sarili. Napansin niyang bukas ang pinto ng kwarto ni Xander kaya hindi na siya kumatok pa. Mula sa labas ay sumilip siya. Naabutan pa niyang nakasandal ang binata sa headboard ng kama nito. Nakapikit. He looks sick. O baka siya lang ang nag-iisip noon. But why does he look so pale today? Good morning, Xander. Are you awake? Dahil sa boses na narinig ay dahan daw ang iminulat ni Xander ang mga mata niya. Kung gaano kagaan at kaganda ang pakiramdam ni Helena nang gumising siya, kabaliktaran iyon para kay Xander. He doesn't feel better. In fact, kailangan niyang bumalik pa ngayon sa doktor niya for a follow-up check-up pero hindi niya alam kung paano siya magpapalam sa nobya niya. Lena, good morning. He greeted while his voice cracked. Nag-aalalang lumapit sa kanya ang dalaga. Come on, baba na tayo. I feel like I want to cook something for you and Tinsley today, masiglang wika ni Helena habang nakangiti pa ng pagkatamis-tamis. Talaga, he sound excited. Natutuwa siya dahil mukhang totoo at hindi pilit ang mga ngiti ngayon ni Helena. Bagay na nakakapagpasaya sa kanya. He wants nothing for her but happiness. He always wish her happiness. Okay lang na si Helena ang malungkot, huwag lang siya. Oo naman. Bakit? Ayaw mo bang maniwala? Sagot ni Helena sabay upo sa gilid ng kama nito. Hindi naman sa ganun. This feels unreal lang kasi. Napanguso si Helena. Unreal ka dyan. Bumangon ka na ha. Sumunod ka. Doon lang ako sa baba nang makapagsimula na ako. Tumango lang ang binata sa kangumiti. Nang makaalis si Helena ay sinikap niyang tumayo. He really feels heavy at hindi niya alam kung paano siyang magpapanggap na okay lang sa harap nila ngayon. When he was about to stand up, pakiramdam niya ay namasa ang ilong niya. Nagtaka siya dahil wala naman siyang sipon. Kumuha siya ng tissue sa cabinet sa kanya pinunasan ang ilong niya. At halos manginig ang kanyang mga kamay nang makita niyang hindi naman talaga iyon dahil sa sipon o ano. It's all blood. Mabilis niyang itinapon sa basurahan ang tissue na may dugo. Natakot siya bigla. If the days to come is his last days, he'd be forever grateful to God that He gave him Helena kahit hiram lang. And so is his life. Huminga siya ng malalim. Hindi siya pwedeng magpakita sa lahat na mahina siya. He should be the jolly and ever-smiling Xander na kilala ng lahat. Kahit sa loob-loob niya ay gusto na niya talagang umiyak, sinikap niya iyong pigilan, bumaba siya para sundan si Helena sa kitchen. Naabutan niya itong naghahanda ng mga sangkap para sa lulutuin. Nakasuot pa ito ng apron. She looks like a busy wife in the kitchen. Napangiti agad si Xander. This is just as how he imagined living with her. Yung gigising siya sa umaga na may naghahanda ng almusal sa kanya. May nag-aasikaso at may nag-aalaga. Pero mukhang hindi para sa kanya ang buhay ngayon. A tear fell down his cheeks. Mabilis niya yung pinunasan dahil biglang tumingin si Helena sa gawin niya. Napaangat ito ng isang kilay. Xander, anong tinatayo-tayo mo dyan? Sit down. You are my guest today. Ngumiti si Xander. He cleared his throat. Really? Si Tinsley. Siya ang hurado ko ngayon. Mala-professional pang nakaupo si Tinsley sa kanyang upuan habang naka-dekwatro. Feel rin ito ang pagiging judge niya. Really? Ang cute naman pala ng judge natin for today. Looks like she's going to eat all that you are going to prepare. Pang-aasar ni Xander. Daddy Xander, I am on a strict diet, mala-ambisyosang wika nito. Napahalakhak tuloy si Xander. Saglit niyang nakalimutan ang problema niya. Ito ang mga bagay na kailanman ay hindi niya may pagpapalit. What a precious moment. He will surely miss days when he's gone. Aba, Tinsley bata ka. Saan mo naman nakuha iyang mga diet mo na yan, ha? Animanang silang na siyang katulong ni Helena sa pagluluto. Manang, it's not your problem anymore. You'll have a boyfriend soon. I am a lady. Tila nabingi pa sina Helena at Xander sa mga sinabi ng bata. What are you saying, Tinsley? Saan mo ba natutunan iyang mga bagay na yan? Ha? Mommy, it's from Manang Girly. I just think it's cool to have a boyfriend and do such diet like you know.
Hindi napigilan ni Helena na lapitan ang anak niya ay kurutin ng mahina sa tenga. Ikaw talaga na bata ka. That's not a good idea, okay? You are only a kid. What do you know about having a boyfriend, ha? Napahagalpak ng tawa si Tinsley. Hana, I got you there, guys. I was just kidding and pranking you. Oh my gosh. I am so good at this. Napahilamos na lamang si Helena sa kanyang palad. Xander, ikaw nga ang kumosep dyan at nandidilim ang paningin ko, eh. Natawa na lamang si Xander sa bonding ng mag-ina. They really look cute. Nang matapos magluto si Helena ay takam na kurmain si Xander. Amoy pa lang kasi ng niluto niyang agahan ay nakakagutom talaga. Fried rice partnered with dried fish, bacon and egg smells good together. Wow naman! Nasaan na yung mga sangkap niyo kaninang hinanda? Ito lang naman pala ang niluto Komento ni Xander. Para mamaya pa yun tanghalian. Akala ko pa naman ngayon na. I was expecting a special dish. Sorry naman po, Master. Ngumisi si Xander. Ano ka ba, I am not being mean. Master ka dyan. Habang naglalagay ng pagkain sa plato ni Tinsley ay nagsalita muli si Helena. Nga pala, Xander. What if mag-mall tayo mamaya? Elgola natin itong anak kong maganda. Para makakita ng boyfriend. Pagbibiro pa niya, napabusangot agad si Tinsley. Mommy, that was a joke. Okay. A joke. Pagdidiin nito. And I was joking either. You are being defensive, honey. I think that's a good idea, Lena. I guess, Tinsley would be glad to go out somewhere later. Of course, Daddy Xander. Can we not bring mommy around? Napabusangot si Helena sabay pamewang. What the? Just kidding. Nakangising sagot ni Tinsley sabay ngisi, lako talaga. Makukurot talaga kita sa singit. Sige na, kumain na kayo. After we eat, gagala tayo. Utos ni Helena. Sandali, gusto niyo bang sumama, Manang Silang? Dagdag na tanong nito habang nakabilang ang tingin kay Manang Silang na kumakain kasama nila at ng iba pang mga katulong. Mereng umiling-iling si Manang Silang bilang di pagsang-ayon. Nako, ma'am, hindi na ho. Huwag na, nakakahiya naman. Saka, family bonding ninyo yan. Oo nga naman po. Mabuti pang nandito na lang kayo nang makapagpahinga naman kayo. Pagsang-ayon naman ni Helena, bago sila dumiretso sa mall ay sa ice cream shop muna sila nagpunta. They bought a huge bucket of ice cream for Tinsley. Sagana ito sa toppings and chocolate syrup. Takam naman ang bata na pinapanood lang nilang kumain. Are you just going to stare at me, Mommy, Daddy? Awkward na tanong ni Tinsley. Umiwas naman ang tingin ang dalawa. They really look like a cute family. Excuse me po, ma'am. Pwede ko ho ba kayong makunan ng litrato? Po-post lang ho namin doon sa bulletin ng mga customers namin na nakapag-dine in dito, wika ng isang crew na naka-uniforme. Hindi naman nag-alangan silang tatlo. Sure, why not? Si Helena ang nagsalita. Natuwa naman ang crew sa mga sagot nito. Okay, closer lang po tayo, ma'am and sir, ha? Dikit pa po. Utos pa nito. Sinunod naman iyon ng tatlo. 1, 2, 3, smile. The camera clicked at agad na lumabas ang picture sa labas noon. Binigyan sila ng isang copy at ang isang copy ay inipin na sa bulletin board. Ma'am, ito po ang copy nyo. Natuwa si Xander. Wow! Ang cute. Thank you. Masiglang sagot ni Helena sabay abot ng larawan. Ang pogi ko dyan talaga. Puri ni Xander sa sarili niya. Aba, syempre. At ang pretty ko din dito. Me too. Singit naman ni Tinsley. Matapos kumain ni Tinsley ay lumabas na agad sila. They should be at the mall by now kung hindi lang nagyaya si Tinsley mag-ice cream. Paano ba naman, nadaanan nila kaya ayon, walang ligtas sa bata. Nang makalabas na sila ay sakto namang kapapasok lang nina Helen sa loob ng ice cream shop. Masyadong mainit sa labas kaya nagpasya muna silang magpalamig. Napangiti si Helen nang makapasok sa loob because it feels so cozy inside. Naluso bigla ang init na nag-aapoy sa labas. Nasa bungad ang bulletin board pero hindi ito napansin ni Helen. Diretso siya sa counter para mag-order.
Si Timothy ang tumigil sa tapat nun sa kanya pinagmasdan ang lahat ng mga litrato. He stopped after his eyes caught a familiar picture, layong larawan kanina nina Helena, Xander, at Tinsley na nakangiti at parang isang pamilya. Hindi niya alam kung anong meron sa kanya ng mga oras na iyon na tila nagpatigil sa kanya just to stare at it. Napahawak siya sa ulo niya nang biglang may sobrang bilis na nagfa-flash na mga memorya dito. Sa sobrang bilis, hindi klaro. Hindi niya makita ng maayos and it's making his head hurt so bad. Di asterisking niya habang nakahawak ang dalawang kamay sa kanyang ulo na sobrang sakit ng mga oras na iyon. Para itong banibiyak. Natarantang napalingon sa kanya si Helen. Timothy, what's happening? Nag-aalala nitong tanong. My head hurts. Tim, hinggang malalim. Palayain mo muna ang isip mo sa kung ano-ano. Please, breathe in, breathe out. Nakailang buntong hininga pa si Timothy bago tuluyang maging maayos ang pakiramdam niya. Habol-habol pa niya ang kanyang hininga nang makaupo sila ni Helen. Alalang-alala ang dalaga sa kanya. Bukod doon ay iniisip rin ito kung ano ang mangyayari kapag palagi na lang ganito si Tim. Hindi niya pwedeng maalala si Helena. Helen, may past ba talaga kami ng kakambal mo? Timothy asked out of nowhere. Umatras ang dila ni Helen. Hindi niya alam ang isasagot niya. Tim, inakit ka niya. It was just a one-night stand. Ginamit niya ang mukha ko just to have you that night. Wala kang gusto sa kanya. Never mo siyang minahal. Ako ang mahal mo, Tim. Ako lang. Now that Helen can still manipulate Timothy, nasa kanya pa ang baraha. Hindi niya iyon itatapon. Kung pwedeng patagilan ang paggaling ng binata ay gagawin niya. Just so he won't end up going back to Helena. Hindi siya papayag na mapunta lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. Mall ang sumunod na pinuntahan ni na Timothy at Helen. She wants to buy him new stuffs at kung ano-ano pang mga kailangan. Nilang dalawa, pakiramdam niya nga ay mag-asawa na sila ni Timothy dahil feel niya na sa iisang bahay na sila sa Laguna tutuloy ngayon. Just as where Helena and Xander currently live in. Saka, come to think of it, Tim, if Helena really loves you, ipaglalaban ka niya. Hindi siya sasama sa ibang lalaki. Kahit pa sabihin na mabuting lalaki rin si Xander. But her eyes, whenever I look at those, I can feel that she's saying the truth. Nang dahil doon ay yuninit ang ulo ni Helen. Buwiset. Kami na nga ang magkasama, sinisingit pa rin ito si Helena. Bakit kasi hindi na lang maglaho ang babaeng yun Inis na wika nito sa isipan. Bakit ba siya ang pinag-use upon natin dito, Tim? Can't we talk about us and our wedding? Inis na wika nito. Hindi niya itinago na galit siya nang malaman niya kung ano ang gagawin ni Tim. Sorry, hon. I was just really curious. Leon lang, hon. Paghingi nito ng paumanhin. Napabusangot si Helen. Fine, then. Sige na nga lang. As if matitiis ba kita? Timothy held her chin and smiled at her. Kinilig naman masyado si Helen. Pakiramdam niya ay bumalik siya sa pagiging teenager. She really missed this moment so much. She missed Tim. His warm hands. The way he looked at him. It somehow pains her to feel na kaya lang nasa kanya ngayon ang binata dahil sa aksidente pero sarado na ang isip niya para doon. Ang mahalaga sa kanya ngayon ay ang sayang nararamdaman ng puso niya, to finally have Timothy by her side now. Tila kay Tim na lang umiikot ang mundo niya ngayon. At kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon para madaliin ang kasal nila so that Timothy would be tied to her forever. I love you, honey, wika ni Tim while looking straight into her eyes. She couldn't contain her happiness. She feels like floating in cloud 9. Ganito pala sa pakiramdam na hawak kamay niya na ngayon si Timothy. Parang kahapon lang nang makipaghiwalay ito sa kanya dahil kay Helena, pero ngayon, nasa kanya na ang huling halakhak. I love you more, baby. Mabuti na rin na nandito tayo sa probinsya. Mapag-uusapan natin ang kasal nating dalawa. Finally, matutuloy na rin ang kasal natin, hon. Pagsang-ayon naman ni Timothy, wala ka ba talagang naaalala na kahit kaunti kay Helena, hon? Hindi maiwasang hindi tanungin ng dalaga. Gusto niya lang maniguro.
Baka kasi sa kalagitnaan ng pagpaplano nila ng kasal ay biglang bumalik ang memorya ni Timothy. Kailangan niya na nga yatang ilayo ito kay Helena. Mukhang maling desisyon na dinala niya rito si Tim. But what can she do? Nandito na sila. Magkikita sila ni Helena sa ayaw at gusto niya. Siguro mas makabubuti kung hindi na muna niya hayaang palabas-labas si Timothy nang taytirhan nila pansamantalang bahay. I want to marry you as fast as possible, honey. Bakit hindi na lang kaya tayo mag-civil marriage? Mungkahi ni Helen. Ngayon na kaya niya pang mapaniwala si Tim, kailangan na nilang magpakasal nang wala na itong takas pa. Timothy chuckled sexily. Napakagwapo pa rin ito. Kahit nakailang aksidente na siya ay walang kupas pa rin ang mukha nito. Why are you in a hurry to marry me? Isa pa, you don't deserve a civil wedding. You deserve to be brought to church at iharap sa altar. That would be the happiest day of my life, Helen. Napangiti ng hilaw si Helen at napabuntong hininga. Hayes, ito ang problema niya ngayon, Kung paano niyang mapipilit si Timothy sa civil wedding. Leon lang ang pinakamabilis na paraan. Mas madaming preparations kapag church wedding. Hindi naman sa hipokrita siya para hindi iyon gustuhin, pero baka kapusin siya ng oras. Kasi, Han, hindi na ako makapaghintay na may kasal sa iyo, Alam mo na, baka kasi pilit na ipaako sa iyo ni Helena ang anak niya. Malay ba natin kung anak niya iyon sa ibang lalaki? Di ba? If ever she talks to you again, can you ignore her? Sige, I will. If that's what you want, honey. Pag-iisipan ko na rin ang civil wedding kung iyan talaga ang gusto mo. Lumapit sa kanya si Helen saka siya binigyan ng isang matamis na halik sa pisngi. You really are the best, hon. Timothy sure knows he loved this woman in front of him. Pero there is something weird with his heart. It feels like something is wrong. Pakiramdam niya talaga mali. Or is it just his heart? Natahimik siya at napatulala. He can't help but think over everything that happened. Mga bagay na hindi niya kayang i-absorb ngayon. Wait, hon. Hintayin mo ako dito. Maghahanap lang ako ng facial cream doon. Palm ni Helen. Iniwan na muna niya ang binata sa food court. May mga benches doon. Mahirap na at baka mahilo ito kakaikot-ikot sa groceries. Ngayon sila lilipat sa isang magarang apartment na nirentahan nila dito sa Laguna kaya kailangan din nila ng stocks na grocery. Kasal na lang talaga ang kulang at para na silang mag-asawa. Tumango lang si Timothy. Palingalinga lang siya sa bawat taong nagdaraan sa kanyang harapan habang naghihintay kay Helen. Ang daming tao sa mall ngayong araw. Halos karamihan ay namamasyal na mga pamilya. Napakagat siya ng labi niya nang muling maisip niya si Helena. Hindi niya makakalimutan ang mga sinabi nito sa kanya noong mga nakaraang araw na may anak na sila. Does he have a family with her? If everyone knows that, bakit walang nagsasabi sa kanya bukod kay Helena? Sa pagmamasid niya sa paligid ay nahadyap ng mga mata niya sina Tinsley at Helena na masama si Xander. Hawak pa nila ang kamay ni Tinsley. Mukha silang masaya. Pinagmasdan niya ang mga ngiti ni Helena mula sa malayo. Napalunok siya ng laway dahil sa sobrang lakas ng tibok ng puso niya. This is not good. His head is starting to ache whenever he forces himself to think about Helena. Kung may past ba talaga sang daw ala? Bago pa biyakin ang ulo niya ay umiwas na lamang siya ng tingin. Hindi. Walang namamatigan sa amin. Si Helen ang mahal ko. Wala akong anak, Leon ang mga bagay na paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili niya. He keeps on panting at hinahabol ang kanyang hininga. Napaangat na lamang siya ng tingin nang biglang may tumawag bigla sa pangalan niya. It was a voice from a kid. Daddy Timothy. Sigaw ng bata sa hindi kalayuan si Tinsley. Napalingon naman agad sina Helena at Xander sa gulat. Nagtaka sila kung bakit narito si Tim at mag-isa, baka naman may kasama ito. Hindi naman impossible dahil kulang na lang ay itali ito ni Helen sa leeg. Kid, he uttered sabay iwas ng tingin. Stop calling me daddy. I am not your dad. Pagtatama nito ulit. Pero imbes na makinig sa kanya si Tinsley, niyakap siya nito ng sobrang higpit. I missed you, daddy. Please come back to US. Umiyak na noon si Tinsley.
Imbes na tatanggalin ni Tim ang mga malilit na kamay nito na nakapulupot sa kanyang katawan ay hindi na niya nagawa nang marinig niya itong humikbi. Nakaramdam siya ng paghaplos sa puso niya. He is not that sure if it's his conscience that made him feel that way, o lukso iyon ng dugo. But his find is telling him to hug Tinsley. Sinubukan niyang kontrolin ang sarili niya. Pero hindi niya kinaya. He was about to hug his daughter nang biglang, "Hoy, bata ka, don't touch my boyfriend." Hindi mo ba narinig ang mga sinabi niya sa'yo? Wala siyang anak. Wala. Sigaw nito sa kamabilis na tinanggal ang pagkakayakap ni Tinsley sa daddy nito. Natakot ang bata at mas lalong napahagulgol. Hindi mapapayagan ni Helena na pagsalitaan nito ng ganun lang ang anak niya. Pumagit na siya sa kamalakas na tinulak ang kakambal niya. Nababaliw ka na ba? Bata yan. Bakit mo papatulan? Kung galit ka sa akin, ako ang harapin mo. Alam naman nating dalawa na totoong anak to ni Timothy, Ate Helen. Pasasaan din ag magkakabulagaan din tayong lahat. Lena, let's just go. Hayaan na lang natin sila dito. Ganyan. Ganyan dapat, Xander. Kunin mo na iyan at dalhin sa lungga nyo. Kahit saan na lang talaga, pagsusuplada pa nito kahit ang totoo ay sila naman talaga ang sumunod dito para magkagulo. Gusto niya lang ipamuka kay Helena na siya pa rin ang panalo. Nagtagumpay pa rin siya. Kahit galit na galit pa si Helena at umuusok ang ilong, napakuyom na lamang siya ng kanyang palad at doon ibinuhos ang galit niya. Kapag nakipagtaasan pa siya ng boses sa kakambal niya ay mas lalo lang silang mag-e-eskandalo. At hindi siya ganoong klase ng babae. Han, tama na iyan. Please. Awat naman ni Timothy kay Helen. Sila Paninisi ni Helen. Tinsley tara na. Galit na wika ni Helena. Nagpunas pa ng luha niya si Tinsley. Wait mommy. Matapang itong nagpaalam. Daddy, you might now remember me now, but mommy and I are still waiting. We will be waiting for you to remember us, Leon na lamang ang sinabi niya habang nakayuko. She badly want to hug her dad so much and kiss his cheeks, isang naaawa si Helena sa anak niya. Para siyang dinudurog, hindi birong makitang umiyak ang anak niya. Doble ang sakit na nararamdaman niya sa puso. Tinsley, I let go? Naiyak na wika ni Helena sa huling pagkakataon bago sila tuluyang naglakad papalayo sa kaisa-isang lalaking minahal niya buong buhay niya. Naalimpungatan si Helena dahil sa paulit-ulit na pagring ng kanyang cellphone. Antok na antok pa, Bes! Sigaw ni Bea mula sa kabilang linya. Napatikip ng tenga si Helena dahil sa boses nito. Tila masisira yata ang eardrums niya. Bea, ano ba? Bakit ka nasigaw? Patulugin mo muna ako, please. Antok na antok pa rin ang boses nito, narinig ko mula sa mga magulang mo na nasa Laguna rin daw sina Helen at Tim. Sa tingin mo ba sinundan niya kayo? Napapikit si Helena ng marin. Ayaw na sana niyang isipin pa ang tungkol dito pero siya dahil madaling araw na rin siyang nakatulog dahil sa nangyari kanina. Nangagagaliti talaga siya kay Helen. Galit na galit siya dito, and at the same time ay iyak siya ng iyak dahil nasasaktan siya. Hindi niya pa rin matanggap na sa lahat ng tao, siya ang kinalimutan ni Timothy. Pakiramdam niya ay ayaw ng tadhana para sa magiging relasyon niyo lang dalawa. Yes, they're here. At nagkita na nga kami sa kasamaang palad. Napasinghap SJ Bea mula sa kabilang linya. Bruha talaga iyang si Helen. Sigurado ako, ginawa niya ito para dalhin si Timothy sa lugar kung saan walang alaala nyo. At para magawa niya ang gusto niya sa binata. Malaya niya itong mamanipula. Dahil kapag dito, nandyan ang mommy at daddy mo para kontrahin ang mga gusto niya. Nakakapagtaka rin. Bakit sa lahat ng lugar, sa Laguna pa talaga? Was it a mere coincidence? Naningkit ang mga mata niya. No, it's probably not. Tuso ang Ate Helen niya. Pinaninindigan talaga nito na matalino siya. Sa tingin ko, sis hindi. Kung nalaman man niya, there must be someone who told her. At sa tingin ko, sadya ang pagpunta niya rito. Gusto niyang ipamuka sa akin na nasa kanya si Timothy. Hawak niya ito sa leeg. Sis, kapag bumalik na sila, for sure magpapakasal na ang mga iyon. Diyan nga sila nagplano para walang makialam sa kanya, Bruhildang Helen na yan. Pagod nang umiyak si Helena. Pagod na siya.
Hindi niya alam na ang pansamantalang pagtira nila dito ay magiging paakit pa rin sa puso niya. Sis, tama na. Ayaw ko na iyang isipin. Kung hindi man kami maalala ngayon ni Timothy, then so be it. Ayaw ko na munang ipilit ang sarili ko dahil hindi iyon makakatulong. He needs to heal naturally. He needs to remember you as naturally. Pero, sa ginagawa ni Helen, sa tingin mo, maaalala ka pa kaya niya? For sure, that which is manipulating him. Imbes na maging maayos ang lagay nito, baka lumala na lang. Napangiti ng hilaw si Helena. If his mind forgot about me, alam mo kung saan na lang ako kumakapit ngayon, Bea. Kahit impossible, kinakapitan ko na lang ang mga sinabi niya sa akin na ako ang mahal niya. Leon na lang talaga, Bea. Hindi na nito pinatapos pa ang kaibigan na magsalita bagkus, pinatay na niya ang tawag. Mas lalo niya lang sinasaktan ang sarili niya. Hindi pa rin siya nawawala ng pag-asa na maaayos din ang lahat. Hindi man ngayon, malapit na. Simpleng wedding ang napagkasunduan ni na Tim at Helen, layong civil lang at kahit ang reception na lang ang bongga. Excited na ito at nakapamili na rin ng isusuot niyang dress para sa kasal. Siyempre, imbitahan niya ang kakambal niya para ipakita dito na wala na siyang pag-asa pa na makuha ang lalaking pinag-aagawan nilang dalawa.